Another day, another tinapay! Hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Maulan ngayon dito sa Hong Kong, pero hindi pagkain na may sabaw ang gagawin ko dahil gagawa ko ng tinapay na pwede nating i-partner sa kape. Kaya naman nilabas ko na itong pangmalakasang mixer ng amo ko at ihahanda ko na lahat ng mga kailanganin natin. Kaya naman dito sa ating mixing bowl, maglalagay tayo dito ng 3 1/2 all-purpose flour or kung meron kayong bread flour ay pwede rin yun. Pero bago pala yan, maglalagay muna tayo dito ng 1 cup milk. I-make sure natin ito na lukewarm. Maglalagay tayo dito ng 1 teaspoon white sugar dahil makakatulong to para sa mas mapabilis na fermentation at para ma-sure natin na buhay yung yeast na ating ginamit. Pag na-mix together na natin yung warm milk at sugar, maglalagay tayo dito ng 2 teaspoon ng instant yeast. Kung sure naman kayo na okay pa yung yeast nyo, ay pwede nyo itong i-direct dun sa flour natin kasi instant yeast naman to. Minake sure ko lang kasi kung buhay pa yung ating yeast na nagamit. At kung okay na nga yung aking yeast, naglagay ako dito ng 2 piece na large egg. Nagad na rin ako dito ng 1 teaspoon of salt at ang ating 3 1/2 cup of flour. Ikutin ko naman ito 2 to 3 minutes dito sa ating mixer hanggang sa mag-form ng isang dough. Tinakpan ko pa nga ito ng cloth, gawa nga na nagatipugpog na yung harina dito sa loob ng kusina namin. But anyways, pagkatapos nga mag-form ito ng isang dough, nilagay ko na rin yung 85 grams of unsalted butter. Kung tatanungin nyo bakit laging huli ang butter sa pagmamasa o paggawa ng dough, ay nagbibigay ito ng way para maayos at mabuo ang gluten. After natin mailagay yung butter, ay papaikutin ulit natin ito hanggang sa maging elastic ng ating dough. Nung mapapansin ko nga na parang okay na yung ating dough dahil hindi na to ganong nadikit doon sa ating mixing bowl, ay tinanggal ko na at nag-check na nga ako ng window pane. At kapag ganito na nga at hindi na agad-agad napupunit, ay pwede na to. Dito naman sa countertop ay nilinisan ko na dahil dito ko nga papagulungin mamaya yung ating gagawing tinapay. Tinanggal ko na nga dito sa mixing bowl yung ating dough at babolahin ko lang to at ibabalik na rin natin dyan mamaya. Binilog ko lang ito at tignan nyo, napakaganda nga ng pagkakamasa dito sa ating bread dough. Dito sa mixing bowl, naglagay ako ng konting mantika para hindi naman dumikit yung ating minasang bread dough. Then after nun, tatakpan ko ito ng cling wrap. Then after ng cling wrap, papatungan ko pa ito ng cloth. Set aside natin at magantay tayo ng 1 hour o kaya hanggang mag-double size yung ating minasang dough. At para naman sa ating cheese streusel ay eto naman ang gagawin natin. Magyayadjad ako dito ng cheese at ang gamit kong cheese dito ay Eden cheese. Mas maganda sana kung grated cheddar cheese ang gagamitin natin para mas firm nga yung texture. Ang kaso wala ako nun kaya pwede na tong Eden cheese. After nun, naglagay ako ng 2/3 cup or 83 grams of all-purpose flour. Naglagay ako ng powdered milk at etong Bear Brand gang ginamit ko at same measurement lang dun sa ating all-purpose flour. Mag-add din tayo ng 1/2 cup of castor sugar. At ihalo na rin natin yung niyadjad nating cheese kanina. Kailangan din natin dito ng malamig na butter at 113 grams ang nilagay ko at pinutol-putol ko lang to para madali ko nga ihalo mamaya. Lalapirot-lapirutin ko lang to gamit ng mga kamay ko at haluin ko na mabuti hanggang sa maging basang buhangin nga yung texture. Kung tamad nga kayo at ayaw nyo madumihan yung mga kamay nyo, ay pwede rin naman kayong gumamit ng mixer. After natin malapi-lapirot, ay set aside na natin at hati-hatiin naman na natin yung ating dough. Hinati-hati ko to at 45 grams nga per piece ang ginawa ko. After kung ma-portion lahat, ay bibilog-bilogin ko lang to at tatakin ko ng maayos. Mas maganda pa rin talaga kapag pantay-pantay yung ginawa mong tinapay. At syempre, pagkatapos ko ang bilog-bilogin at itakin neto, ay tinakpan ko to ng cling wrap at cloth at i-rest natin to ng 10 minutes. Fast forward after 10 minutes, dito na nga tayo at handa na nga natin tong balutin ng cheese streusel na ginawa natin. Bago ko balutin ng streusel etong dough, ay nilubog ko muna ito sa fresh milk para kumapit. Syempre, repeat the process para matapos natin tong 19 na piraso dahil 19 nga ang kinalabasan nung ginawa nating dough. Kung mapapansin nyo, madami nga yung nagawa nating streusel kasi gagawin ko yan mamaya at lalagay ko nga sa oven kasi kalasa neto yung flapjack doon sa MS na nabibili. Kung ayaw nyo naman nun, ay pwede nyo namang bawasan yung sukat nga nung ating recipe. Nung makapag-coat nga ako ng 9 na piraso, naalala ko, masarap nga pala ito kapag may cream cheese. Kaya naman lalagyan ko nga yung kalahati ng cream cheese filling. Kinat ko into cubes yung chilled na cream cheese at ilalagay nating palaman dito sa dough. Syempre, repeat the process ulit hanggang malagyan ulit natin lahat ng cream cheese. Sure ako na masarap to at worth it nga lahat ng pagod ko dahil malinamnam nga yung keso neto
at syempre may lasa yung nilagay natin sa labas ng dough. Ganito ako dito sa bahay ng mga amo ko kapag hindi ako busy at wala nga akong ginagawa, nagpra-practice ako para matuto nga ako. At syempre, para may content ako at may ma-share nga ako sa inyong vlog. Hindi lang pang vlog or pang content ha. Gusto ko at masaya ako sa ginagawa ko at super nag-e-enjoy ako. Malay natin, magkaroon na nga ako ng business sa Pilipinas kapag nag-for good na ako. Anyways, finally natapos na ako sa pagbabalot nga natin ng ating dough at ire-rest na lang natin to ng 45 minutes. At ganito na nga itsura niya after ko malagyan at nagmumukha siyang cauliflower. At para naman sa cheese streusel na sobra natin, pwede nyo lagyan na ng oats, cranberries, and nuts. At kung ayaw nyo naman ay pwede rin namang plain at binilog-bilog ko lang to tinilagay sa tray at sasabay ko nga sa pag-bake mamaya ng tinapay. Isa naman itapon natin ay may lasa naman to at medyo mahal nga din yung mga nilagay natin dito kagaya nga ng butter at yung cheese. Anyways, after 45 minutes ng pag-rest natin sa dough ay binake ko ito sa 175 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. Then, eto na nga yung ginawa nating tinapay at super lambot nga neto at ang bango nga. Siguro next time na paggawa natin ng cheese streusel ay babaguhin ko lang instead of cold butter. Gagamit ako ng softened butter para naman hindi ganito kalalaki yung kakalabasan ng cheese streusel. Kasi kung mapapansin nyo ay hindi nga ganong dumikit yung ating cheese streusel dun sa tinapay. Pero kahit ganon ay napakasarap nga at napakalambot ng tinapay na nagawa natin, lalo na yung merong cream cheese sa loob. So, yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!